Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Ipinatawag ng ilang senador si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang umarap sa Senado kaugnay ng mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang akbang na ito ay bahagi ng pagsusumikap ng ilang mambabatas na managot ang dating Pangulo sa mga aligasyong kriminal na lumalabas matapos ang kanyang termino. Ayon sa mga ulat, may mga senador na hindi sang-ayon sa mga polisiya at aksyon ni Duterte noong siya pa ay nanunungkulan at ngayon ay kanilang isinusulong ang kanyang pagpapakulong. Sa isang pahayag na sinabi ng isang senador, panahon na upang pagbayarin ni dating Pangulong Duterte sa mga kasalanan niya sa bayan. Hindi siya dapat makaligtas sa mga hustisya. Kasabay ng kontrobersyang ito, lumabas ang malakas na sigaw mula sa mamamayan na dapat umanong si Presidente Kuting isang makulong. Si Presidente Kuting na kasalukuyang namumuno sa nahaharap sa iba't ibang isyu at aligasyon na nagdulot ng pagtaas ng galit at hinanakit mula sa publiko. Mas dapat ikulong si Presidente Kuting dahil sa mga katiwalian at kapabayaan niya sa kanyang tungkulin. Hindi kami titigil hanggat hindi siya napapanagot, ani ng isang aktibong membro ng grupong nagpoprotesta. Ang mga nagaganap na investigasyon at pagtawag ng Senado ay nagdudulot ng higit pang pagkakabahagi sa bansa sa kabila ng mga batikos at pagsubok. Patuloy na paninindigan ni dating Pangulong Duterte na siya ay inosente sa mga paratang na ipinupukol sa kanya. Sa ngayon, inaasahan ng buong bansa kung ano ang magiging resulta ng investigasyon sa Senado at kung paano ito makakaapekto sa kasalukuyang administrasyon ni Presidente Kuding. Patuloy na umaasa ang mamamayan na magwawagi ang hustisya at katotohanan sa gitna ng mga usaping ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Di ba? Sa akin this is my own opinion at sabi nila gaganti itong si Dilima. Pulong Rodrigo Duterte bilang mastermind ng mga Kasi alam ni Dilima na pabor sa kanila ang administrasyon ngayon, di ba? Obviously. madugong patayan. Sinabi niya yan sa pagdinig kanina ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. There is no doubt in my mind that former President Rodrigo Duterte is the mastermind, as he was the instigator. Nakatabi talaga si Colmenares, oh. Diba? Pansin nyo? Nagkatabi talaga sila. Ako pa sa inyo, Dilima at Colmenares, ano na kayo? Mag-merge na kayo, Makabayan Black at mga Dilawan. Mag-merge na kayo. Para kalabanin ang mga Duterte because good luck sa inyo kung mananalo pa kayo this coming 2025 or 2028 election. Hindi na kayo mananalo. Wala na kayong future sa politika. An inducer of the drug war killings. Matapang na sinabi ni dating Senador Laila. Unang-una, hindi itinanggi ni former President Duterte. Sabi niya, lahat ng ginagawa ng pulis, sagot ko yun, di ba? Sabi ni Duterte. Basta gawin nyo lang kung ano yung tama. Yun naman ang sinabi ni Duterte. At lahat ng taong bayan at that time, nagugustuhan po ang ginawa ng former President Duterte. Dahil talamak na talaga ang bansa natin. Talamak na dito sa bawal na gamot na yan. Kaya lahat ng tao nagugustuhan ito. Ito lang silang Dilima ang pumapalag dito eh. Itong mga nagrereklamo, sige, rerespetuhin natin ang kanilang reklamo. Di umano sa mga nabiktima raw dito sa programa ni Duterte. Pero at the end of the day, hindi maiiwasan
na mag-isip ang taong bayan na ito po ay pamumulitika. Oh, sabi pa ng iba ay si De Lima gaganti na ito, 'di ba? Junel. De Lima na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mastermind sa mga patayan sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa pagdinig ng House Committee on Human Rights kanina, iginiit ni De Lima na ginaya ni Duterte ang vigilante killings ng Davao Death Squad noon. Ginaya. Pero yung nandun ka, nag-investigate ka sa Davao, wala ka mang nakuha na ebidensya. Di ba? Hinamon ka pa nga ni former President Duterte, nakasuhan mo siya. Oh, hindi kayo nagwagi, hindi kayo nagtagumpay. Kailangan nyo ng ebidensya, wag lang kayong bintang ng bintang without an evidence. At nang maging Pangulo, inilunsad ni Duterte ang Oplan Double Barrel sa buong bansa. Dahil dyan, tama lang daw na usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulo. Hindi, influensyahan nyo lang ang ICC. Kayo yung, At mabulok siya kayo yung punta ng punta doon. Di ba? Kung matatandaan natin, Kausapin naman ng kayo yung punta ng punta doon eh. Pabalik-balik kayo doon sa ICC eh. Dahil dyan, tama lang daw na usigin ng International Criminal Court ang dating Pangulo at mabulok siya sa kulungan. For his crimes against Sabi dito ni Ma'am Quincy, President Rodrigo Roa Duterte always in command and took full responsibility of his actions. Yan ang strong leader. Yung mga members, kapulisan, yung mga chief PNP, lahat ng gabinete ni Duterte, inaako niya ang responsibility ni Duterte. Kaya, nung panahon ni former President Duterte, ganado po ang mga gabinete, senador, congressman, pati itong mga kapulisan, ganado silang magtrabaho ng matino with all honesty. Kasi nandyan naman si Duterte eh. Kakampiyan si Duterte kapag yung trabaho mo malinis at ma-honest kayo. Oh. humanity, both as Davao City Mayor and Philippine President, Duterte should be prosecuted and convicted by the International Criminal Court. Sa ano mo yan? Opinion mo yan. What if yung taong bayan magagalit siyan? Gusto niyong ikulong na mabulok sa kulungan si Duterte, di ba? Yun naman ang gusto niyo. Pero kami, taong bayan, gusto ba namin yan? Gusto pa nga naming mapresidente si Duterte eh. Kayo lang ang may gusto niyan na makulong si Duterte. Kasi once makulong yan si Duterte dahil sa mga aligasyon nyo, dahil sa mga pinagsasabi nyo, magagalit at magagalit ang taong bayan. And spend the remainder of his life in prison. Bukod kay De Lima, present din sa pagdinig si dating PNP Chief Oscar Albayalde H. Liza, hello po. Late ka. noong Administrasyong Duterte. Nagsilbing NCRPO Regional Director mula 2016 hanggang 2018 si Albayalde at naging hepe ng PNP mula 2018 hanggang 2019. So invited pala si Albayalde, di ba? Isa rin itong na Chief PNP. Sa dokumentong inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes mula sa International Criminal Court, nakasaad dito Isa pa itong si Trillanes eh. Ako pa si Trillanes, ano ka na? Magpahinga ka na. Huwag ka nang ngak-ngak ng ngak-ngak kasi daming galit rin sa iyo mga taong bayan. nakasama si Albayalde sa mga suspect sa investigasyon ng ICC sa war on drugs. Bagay na kinuwestiyon ng dating PNP chief. Anong otoridad meron si former Senator Trillanes para maglabas ng isang classified document, no? At Correct. Yan nga ang ipinagtataka ko eh. 'Di ba? Kasi may mga sinasabi itong si Trillanes na yung ICC nandito na raw sa Pilipinas, ganon, ganyan. Saan ba? Saan ba kayo nakakalap ng impormasyon dyan, Trillanes? Yan ang tanong ko. Ha? Kaya tuloy, sometimes maraming nagsasabi walang naniniwala dito kay Trillanes kasi meron siyang mga inilabas na mga istorya
na wala naman siyang ebidensyang mapakita, di ba? Bakit kung talagang meron siyang authority sa ICC or bakit pinayagan ng ICC ito? Is Trillanes playing as the spokesperson ng ICC ngayon o ng gobyerno? Hindi po natin alam, no? Or ginagamit niya ang ICC as a political tool. Kung totoo man daw ang hawak na dokumento ni Trillanes, nakahanda raw siyang humarap sa ICC. Pero pinangahawakan niya pa rin ang sinabi noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dismayado naman si Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas sa hindi pagsipot ni Duterte sa pagdinig. We've been requesting for the former Isa pa ito, si Arlene Brosas. Halos maiyak na siya sa kanyang desperado na talaga sila kay Duterte. Gusto talaga lang ipatawag si Duterte dyan sa Kamara. Gusto nilang ipatawag. Arlene Brosas. Paano yan? Sige, wala namang problema kung i-invite niyo ang former president dyan. Kasi alam ko naman na si former President Duterte ay kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang tanong, handa na ba kayo? Baka mawiwindang lang kayo kapag a-attend sa hearing si Duterte dyan. O gusto nyo lang mapag-usapan? Gusto nyo talaga ng media exposure, di ba? Gagamitin nyo pa si Duterte president to come here para ipaliwanag po yung mga akusasyon sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin yun nangyayari. So, Mr. Chair, hindi pwedeng matapos sa ganito, Mr. Chair. When in fact, yun po yung iniiyak ng mga biktima. Bukas naman daw Wala naman tayong problema dyan sa biktima. Kung meron silang reklamo, mag-file sila ng kaso sa judiciary, sa hukuman. Bakit yan ihihiring pa? Para masira na naman ang pangalan ng mga Duterte. Kahit anong bato na sira na gagawin nyo kay Duterte, hindi na maniniwala ang taong bayan. In the first place, ang mga Duterte po, nabulatlat na po ang kanilang buhay. Walang itinatago ang buhay ng mga Duterte. Lahat isiniwalat nila. They are so transparent. Pati nga, kabit ni Duterte, di ba? Isiniwalat niya. Hahalik pa yan ng mga babae in front of the media. Ganyan siya ka-transparent. Sabi pa nga niya, gusto nyong tingnan nyo ang pera ko sa bangko? Sige, tingnan nyo kung meron ba akong nakurakot. Wala na. Si Duterte po, si former President Duterte, isinugal po niya ang kanyang buhay para sa taong bayan, para maging matino itong bayan natin, para maging malinis po ang bayan natin dahil talamak na talaga sa korupsyon, talamak na talaga dito sa bawal na gamot ang ating bansa. Kaya awang-awa kami dito kay former President Duterte. Nagbuhis buhay ang tao, itong mamang ito, si former President Duterte, para lang maproteksyonan yung taong bayan. Tapos kayo dyan, yung trabaho nyo, dahil affected kayo dito sa mga programa ni Duterte, todo batikos kayo ngayon, tinatrabaho nyo, ganti-ganti lang. daw ang PNP na magbigay ng datos o dokumento sa drug operations para sa investigasyon ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Eric Nolan, classmate ko to si Eric Nolan. Ikaw ba yan? Enrico Nolan. Classmate sa high school, tsaka classmate ng high school, tapos magkasabay pa kami niya na sumasayaw. Eric Nolan, you confirm if ikaw ba yung si Enrico Nolan? Okay? So, punta na tayo dito sa by the way, about itong si Senator Laila De Lima. Very obvious. It's very obvious na gumaganti.
Ako nauunawaan ko si Dilima. Alam niyo ba kung bakit? Ilang taon kang nakulong. Nabulok doon. Sige, irerespetuhin natin yung hukuman na siya ay nakalabas, di ba? Naabsuelto ang mga kaso niya. Tapos ngayon, I'm pretty sure na alam nila na itong administrasyon na ito pabor sa kanila. So, si Dilima, present talaga sa kamara. Present, gagamitin niya ang kamara. Gagamitin niya ang kamara para makaganti. Siguro ipinatawag si Dilima, this is my opportunity na ako. Pero kung sasabihin mo na si Duterte ay mastermind, dapat magbigay ka ng ebidensya. Importante po, kung meron kayong reklamo kay former President Duterte, huwag dyan sa kamara. Punta kayo doon sa sa korte. Sa judicial system kayo magpatakbo ng proseso. Eric Nolan. Yes, sir. Eric, ano ka ba? Nasa Negros ka ba? Ay sama, huy. Gusto lang makaganti tong mga opposing party kay Duterte. Desperate moves. Ayan. Eric Nolan, first time mo dito? Classmate ko to nanood. Sabi ko kanina, Eric Nolan. Baka may gatuo ko, Rick, o kaparihar ang pangalan mo lang. Say hello to, Eric Nolan. I-welcome niyo mga moderators, yung aking classmate sa high school at classmate rin sa college. Magkasabay kami niyan dati ni Eric, itong si Eric Nolan. Speech and theater kami dati niyan. Di ba? Speech and theater kami at kasabay kami nung sumali kami sa cheer dance. Meron kaming karate moves. Until now, hindi namin malilimutan yung routine namin. Sayaw na may karate, di ba, Eric? Mag-i-welcome nyo naman si Eric Nolan. USA. Rick, ang gwapo ng anak mo. Kita ko lagi yung mga videos nyo sa Facebook. Guys, mag-hello naman kayo kay Eric Nolan. Moderator ko na ito Rick, is this your first time na nanood dito sa vlog? First time? Tumatawa. Si Ruby Tabios, welcome po Sir Eric Nolan. Ayan. Quincy, hello Sisi, good evening. Hindi, lalaki yan si Eric Nolan. Lalaki yan. Classmate ko yan. Mix Duhina, hello sir. Sir mate Eric Nolan, welcome. Ayan. Nini-welcome ka sa aking mga moderators. Enrico. Been watching for a while. Ngayon lang naka-comment. Stalker ka ha? Stalker Eric ha? So, ayan. Punta tayo dito sa Senado kanina na muntik nang ipasight in contempt itong si Attorney Harry Roque kay Win Gatchalian. Dahil sabi ni Win Gatchalian na wala raw respeto itong si Attorney Harry Roque kay Hontiveros. Sa akin naman, syempre magre-react talaga si Attorney Harry Roque. Because every time na mag-explain siya, binabara siya kay Hontiveros. Si Hontiveros naman, hindi makaporma. Gusto niyang ilaglag si Roque. Ito, opinion ko ito ha. May may galawan na gusto niyang ilaglag si Roque. Ngunit alam niyo naman si Attorney Harry Roque ang galing-galing magpaliwanag, hindi siya makaporma. Ngayon na-imber na itong si Hontiveros. Kaya buti nandun si buti na lang nasa tabi si Win Gatchalian for the rescue. Back to you. Thanks everyone. Back to you. Ayan, yung classmate ko ha. Rick, mag-TikTok ta ha. Ipakita natin sa kanila yung ating karate moves. Yan si Eric. Ang galing tumambling yan. Una ulo. Siya Senpai. H. Lisa, hello CC. Blessed evening sa'yo.
Uh, Jimboy CC, mabuhay ka idol, birahina. Okay, so punta tayo dito ha. Pasok Contiveros at Attorney Harry Roque. Muntik nang ipasight in contempt ang Senado si dating Muntik nang ipasight in contempt ang Senado si Muntik nang ipasight in contempt ang Yan. Senado si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil sa pambabastos daw kay Senator Pohon Rick. Ayan. Risa Ontiveros na ungkat sa pagdinig ang Charito Pitan. Hello, Lods. Shout out sa iyo. Ayan, shout out sa iyo, Sir Charito. kaugnay ni Roque sa Pogo Hub at sa dalawang dayuhang nahuli sa Sa napapansin ko kanila, pilit talaga nilang i-link ang Pogo kay Attorney Harry Roque. Yun ang totoo. Huwag na tayong magbulahan. Pinipilit nyo talaga. Paano? Hindi kayo magtatagumpay. Ha? Kung wala kayong insakto o exact evidence, hindi nyo mapapatunayan yan. Dahil it's very obvious, ang galawan, pamumuliti ka na lang talaga. Tuba Benguet. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Ma'am, excuse me No, kasi... no. Excuse me. No. Excuse me. No, excuse me. Ay, Dan, subscribe. Maraming salamat, Sir Charito. Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am Yes, a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I was Wait. asked... Correct. Tama si Roque. You are invited there to be a resource person. So you have to respect kung ano ang kanyang mga i-explain tapos babarahin nyo. Yan ang hindi ko maiintindihan dito sa Senado. Kapag sila yung nadidihado sa explanation ng resource person nila, ipastop nila yung explanation. Gagawa sila ng tanong, ha? At example, ako, si Hontiveros ako, magtatanong ako dito kay resource person Attorney Harry Roque. Kung madidihado siya, kung parang tama man, parang sa pool ni Attorney Harry Roque yung kanyang explanation, sa kanya babarahin. Sino ba namang hindi maimberna niyan? Diba? So very obvious, ipinatawag nyo itong si Attorney Harry Roque dyan sa Senado para ilaglag lang. Diba? Kagaya nangyari nila Guho, nina Teves, sino pa? Sina Pastor Apollo Kibuloy. Yun naman talaga ang layunin ninyo, di ba? Dapat, wala naman akong problema. Basta meron lang patas na hearing. Nung kagaya kay Teves, pwede nyo, si Teves nga, di ba, gusto niyang sa kampo ni na Teves at ni Digamo, wala naman akong kinakampihan dyan. Ha? Si Teves, gustong mag-participate sa hearing sa Senado through, what do you call that one? Zoom. Pero ayaw nyo. Gusto nyo talaga in person. Di ba? So paano yan? Hindi siya makapag-explain. Yung kay Guho naman, every time na si Guho ay mag-explain sa kanyang side, binabaran nyo. Hindi kayo naniniwala. Pinagbibintangan nyo kaagad. Di ba? Kung may reklamo kayo nga, yan ang sabi ng iba, kung may reklamo kayo, kaagad punta doon sa sa korte. Kasi yung hearing na yan, okay yan. Okay yung hearing na yan. Basta patas lang tayo. Ha? Patas yung ating investigation. Yun ang naman ang hinihingi ng mga resource person na ito. Tapos kung hindi niyo magugustuhan yung answer, ha? Kung ano tawag doon, kapag nalilito na yung resource person, saka i-cite in contempt nyo. Di ba? Let me To finish. answer? Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan, excess. kapag gusto nyo Sandali akong po. tumigil, papatigil nyo ako kapag ako nag-explain. Nagkasagutan sina dating presidential Actually, my point si Attorney Harry Roque, kung meron kayong question, hintayin nyo lahat ng answer ni Roque. Hayaan nyo siya. Let him explain further. Kasi ang gusto nyong matuklasan, katotohanan. Paano matutuklasan yung katotohanan na yan
kung hindi nyo patapusin ang kanyang answer. Di ba? Spokesperson Harry Roque at Senate Committee on Women and Children Chairperson Senator Risa Hontiveros sa gitna ng pagpapatuloy ng pagdinig sa isyu ng Pogo sa bansa. Inimbitahan si Roque dahil binanggit siya ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na nakipagpulong daw sa kanya kasama ang kinatawan ng Lucky South 99 Porac Pogo na si Cassie Leong noong July 2023. Pero itinanggi ni Roque na nag-aabogado siya sa anumang Pogo company. Si Cassie Leong daw ay taga Whirlwind Corporation na Ito namang News 5, zing, zing, zing. Ang mukha pa ni Atty. Harry Roque na parang nakaganon. Para talagang may kasalanan si Atty. Harry Roque. Ay, nako, mainstream media. Yan ang nakakatakot. You are invited as a resource person. Tapos, Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.